Okay, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel at ito pong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor. At ang gagawin ngayon nating content ay mula sa katanungan ni Candy Marley Baako. Okay, ang sabi ni Carly Maandi Baako ay, Idol, di ba nakakasira ng baril ang hollow point pag puro ganun ang ginagamit? Okay, sasagutin natin yan. At bago natin yan sagutin, ay pinapaalala ko lamang kay Presinyo na huwag ka nang manood sa akin dahil ayaw mo ng aking intro. Okay, kaya po ako ay nag-i-intro ay dahil dun sa ating mga beneficiaries na 6 na estudyante natin tinutulungan. Dahil nga po ang kinikita ng ating YouTube channel ay para doon sa ating mga estudyante. At kung wala yung mga estudyante na yan, ay wala po tayong YouTube channel. Dahil okay naman po ang kinikita ko dito sa aking kumpanya dito sa Kuwait bilang isang firearms instructor, gunsmith. Ngayon ay gusto kong madagdagan yung aking mga tinutulungan ng mga estudyante. So gumawa ko ng YouTube channel. Kaya ang kinikita ng ating YouTube channel ay napapapunta sa kanila at hindi po para sa akin. Okay, kaya kung wala tayong mga beneficiary, wala tayong YouTube channel. Kaya ang dapat natin pasalamatan ay hindi ako yung ating mga beneficiary. Okay, at pinasasalamatan ko lang yung ating mga viewers na nag-share at nagla-like sa ating mga video. Dahil nakakatulong din yan sa pagdami ng ating mga subscribers. At maraming salamat, lalo ito sa mga hindi nag-skip ng ads. Yan po ay nakakadagdag sa ating revenue at dadagdagan din yung ating allowance ng mga bata. At lalo tigit, yung mga nagpadala dito sa ating GCash number, wag po ninyong tawagan yan. Yan po yung anak ko na ating tresurera na siya ang tumatanggap ng pera at nagpapadala naman doon sa ating mga bata na tinutulungan. Wala po kami pinagbibili na ano pa man, wala kami binibintang baril. At lalo tigit ako'y sumasaludo at nagpapasalamat kay Noli Peace America ng Virginia, USA sa regular niyang pagpapadala sa ating mga premier videos. Malaki ang naitulong mo sa ating mga bata na tayo ay nakabili ng mga school supplies nito nakaraang pasukan. Okay, punta na tayo sa katanungan ni Candy Marley Baako. Okay, ang kasagutan ko dyan ay hindi yan nakakasira. At gusto ko na rin isama yung kasagutan ni Bas Datoy. Okay, ni Bas Datoy. Sabi naman niya, tanong ko lang po, pwede po bang pagsamahin sa isang magazine ng hollow point at full metal jacket? Okay. So, ang sagot ko dyan ay hindi nakakasira ang full metal jacket. At yan ay pwede mong ihalo sa inyong mga ang full metal jacket at hollow point ay parehong hindi nakakasira sa baril o sa ating baril. Kaya yan ay pwede mong paghaluin. Okay, bakit ko naman nasabi na hindi yan nakakasira? Unang-una, ang powder ng metal jacket at hollow point ay pareho lang naman yan. Ang bigat nito, yan ay tinitimbang. Okay? So, at ang bigat ng head ay may katumbas na dami ng powder. So, alam yan ng mga na nagre-reload. Dahil pag mabigat ang head, less ang powder. Pag magaan ang head, mas maraming powder. Yun ang wag ninyong pag-anuhin. Hindi ko mabigat ang head. Mga nagre-reload ay dadagdagan ninyo ng powder. Yun ang makakasira. At dahil sa bigat noon at maraming powder ay malakas ang impact. Okay, so ayan ang nakasulat doon sa mga level ng gunpowder. O, lagi kong sinasabi, kung kayo magre-reload,
Basahin ninyo yung label nung kung anong brand yung inyong ginagamit na powder at makikita ninyo doon kung ano ang bigat ng head na gagamitin ninyo, ay may katumbas nakalagay doon, ang katumbas na dami ng powder. Okay, hindi man pare-pareho ang mga brand. Kung ano yung brand, sundin niyo yung label ng nung gunpowder na inyong gagamitin. So yan, bakit hindi ito nakakasira? Ito naman pag sinabing hollow point, yung dulo lang niya ng halo. So hindi yung dulo niyan ay walang sinasayaran. Ang sumasayad sa barrel ay ito kaya makikita mo diyan ang dinaanan ng rippling. Kaya yan ay malalaman ng mga NBI, mga FBI sa crime lab na kung saan barrel yan dumaan. Kasi pati yung lalim ng rippling makukuha yan. Ginagamitan niya ng parang microscope. At pati yung inyong barrel ay i-compare yan dyan, imamatch kung doon ba sa barrel na yun dumaan yung slag na yun. So yan, at hindi nakakasira. Okay, ang nakakasira ng barrel ay yung init at saka yung friction. Yun ang nakakasira. Okay, para mas paniwalaan pa ninyo ako, kasi yung iba hindi naniniwala sa akin, ay although alam ko ang kasagutan, yung iba ay hindi naniniwala, yung iba naman, binasa ko na dito sa Google, ayaw namang maniwala sa Google, so wala na akong magagawa sa inyo. Kung ayaw pa rin ninyo maniwala dito sa Google, mas expert itong mga ito kaysa sa akin. Okay, ang sabi dito, using jacketed hollow point JHP ammunition generally does not have significantly detrimental side effect o walang side effect on a barrel compared to a shooting non-jacketed ammunition. Okay. So ito nga yung sinabi ko may video na tayo yung mga hindi naniniwala sa akin na compared to a non-jacketed ammunition. O di, mas nakakasira yung non-jacketed. Kung napanood ninyo yung aking video noon, doon sa mga lead na bala. Okay, ulitin ko Ammunition generally does not have significantly detrimental side effect on the barrel kumpara doon sa mga non-jacketed. Yan yung mga lead. Okay Here's why. Bakit? Reduce lead fouling. Okay. Ito yung walang lead fouling. Dahil yung mga non-jacketed ay nagkakamero ng lead deposit yung mga barrel. Create jacketed on the reduce lead fouling. Nakaka-reduce ng lead fouling itong mga jacketed. The jacket on the jacket hollow point bullet creates barrier minimizing lead inside build up with a barrel rippling. Contrast, unjacketed lead bullets can quickly foul the rippling. Okay, yun. Ito ay hindi nag-iiwan ng mga lead build up, mga residue build up within the barrel's rippling. Hindi ito nag-build up ng mga residue sa ating mga barrel rippling. Contrast, ibig sabihin nun ay yung contrast ay kabaligtaran. Yung mga unjacketed, yung mga hindi unjacketed lead bullets can quickly, mabilis, quickly foul the rippling. Madaling kumbaga ma-foul yung
yung rippling, necessitating more frequent cleaning. Kinakailangan ang palaging paglilinis. Yan yung sinabi ko doon sa isa nating video. Kung kayo ay gagamit ng mga hindi jacketed, mga lead na head, kinakailangan ninyo ay palaging malinis. Kung maari, pag kayo ay naka 50 rounds, ako noon, pag sumasali sa competition, mga hanggang 30 rounds lang, 20 rounds lang yung isang course of fire, linis na agad ng barrel. Para sa sunod na course of fire, malinis na yung barrel. So ayan ang ang katangian ng mga jacketed. Okay, barrel wear o yung pagka-gas-gas ng barrel. The primary factors contributing to the barrel wear are the heat and pressure generated by burning powder. Okay, ang nakakagasgas talaga sa mga barrel ay yung contribution ay yung init at saka yung lakas ng pressure na nagmula sa nasunog na pulbura. Yun talaga ang nakaka-apekto sa mga barrel. As well as the friction, kasama na yung friction. Kasi yung friction, yung pagkiskis ng bala doon sa wall ng loob ng barrel, yun ang friction. Friction of the bullet traveling to the bore. Yon, yung friction ng bullet, yung pagdaan ng bala sa loob ng barrel, yun ang friction. Yun ang nakakagasgas. While jacketed bullets can cause slightly friction, itong jacketed bullet ay slight lamang ang friction nito. Dahil itong mga ganitong metal ito ay madulas. Madulas, ito ay ginagamit sa mga main bearing ng mga sasakyan. Itong mga ganitong metal. Ang tawag dito ay copper, brass copper ang tawag dito. Kaya ito ay madulas ito. The barrel steel is considerably harder than the bullet jacket. Mas matigas naman talaga yung barrel kisa dito. Jacket material, usually copper or copper alloy. Okay. According to the Reddit thread, the main wear mechanism is often attributed to the hot expanding gases from the burning powder, particularly at the barrel throat. Therefore, the type of bullet jacketed or non-jacketed plays a relatively minor role in comparison to these other factors. Okay, in conclusion, while any bullets fired through the barrel will cause some degree of wear over time, jacketed hollow point ammunition doesn't present a unique or significantly worse side effect on the barrel compared to other types of ammunition. Maintaining proper cleaning and care for your firearms after shooting, regardless of ammunition type, is crucial for preserving the barrel's lifespan. Ang susi talaga ng haba ng buhay ng ating mga barrel at ng ating mga firearms ay yung pag-maintain ng proper cleaning and care. Kaya minsan yung aking pagtuturo, maraming magagaling, nababas pa tayo pag ako'y nagtuturo. Yung tinuro ko yung friction, yung paggamit ninyo ng mga steel brass o copper brass na paulit-ulit ninyong binabrush yung inyong
inyong loob ng baril, nakaka-create din po ng friction yan. Malinaw na sinabi dito. O noon, hindi ko binasa yan, nababas tayo. Yan daw ay nakadesign. Nakadesign yan talaga sa pero nakakasira yan. Mantakin mo ilang bisis mong pinapaulit-ulit yung ilang friction nyo. Samantalang yung bala, isang gano'n na. O, isang lang yun, isang bala na. O, ay yan. Ito, ilang bisis ninyong ginagahasa yung inyong baril. Ilang bisis ninyong ginagahasa nito. Masakit nga yan masakit sa kamay yan Makakagasgas yan dahil ng friction. Okay, may nabas ako dito. Okay, kaya ang advice ko nga ay nylon brush lang May nylon brush lang talagang ginagamit ko. Hindi ako gumagamit ng mga ganitong panlinis. Pag sarili ko, lalo kung sarili kong baril. So, ayan. Ang nagsabi na ay itong mga expert pa sa akin ito. Yung friction. Kung naintindihan ninyo yung friction. Yung pagkikiskisan yan. Okay. So, kaya nga, mas maganda yung jacketed kasi madulas yang Okay. O, so yan ang suma total ng ating mga binasa. Kaya, nasa sa inyo naman yan. Wala naman sa akin yan. Nagsasabi lang ako kung paano ninyo hindi nga makakasira, pero mas papahabain ang buhay ng inyong mga baril at ng inyong mga baril kung tama ang pag-iingat natin sa ating mga gamit. Parang katawan din natin yan. Pag inabuso natin ang katawan natin, ang lakas nating mag-inom, ang lakas nating magbisyo, ito lang pinasalamat ko sa Panginoon. Ako'y dinala dito sa bansa na bawal ang alak. O di walang alak. O yung mga kasama ko sa Pilipinas, karamihan ay nandun na nasa heaven na. O, mga inatake na. Inabuso ang sarili. So, ayan. At pag wala tayong kahit sa anong bagay, pag wala tayong disiplina at hindi tayo nag-ingat, kahit sa sasakyan, anumang bagay na hindi natin pinag-ingatan, ay meron tayong kahantungan. Okay, so hanggat may ingatan natin ang ating mga gamit, ingatan natin. So matutal sa ating video, ang mga hollow point na jacketed ay hindi nakakasira. Pareho rin lang ng mga full metal jacket. Okay, pareho rin lang yan. Kasi ang sumasayad, yung part lang din na sumasayad sa barrel ay kung ano yung part na sumasayad sa barrel, kung ano yung part ng full metal jacket at ng hollow point, jacketed hollow point, ayun din lang. Walang kaugnayan yung dulo. Okay, so ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Sana may natutunan din kayo. At shout out sa mga taga Pinamalayan Oriental Mindoro. Kung nandiyan kayo, bisitahin po ninyo yung aming Papa Burgers. Matatagpuan ninyo doon sa aking dating machine shop sa Albares Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Yan ay sa pamumuno ng aking bunsong anak na si Elmer Jr. At buy one take one sa halagang 40 pesos. Okay, yan. At maraming salamat sa inyo. Babasahin ko lang yung ating mga community spotlight. Okay, weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Okay, shout out kay Milo Maranan, meron kang 50 engagement. Shout out kay Kuya Alex Vlog, meron kang 9 engagement. Shout out kay Bobby Obillas, meron kang 85 engagement. Shout out kay Adonis Pitogo, meron kang 1 engagement. At shout out kay Tommy Aparisi na perfect ang engagement, 100 plus.
Okay, God bless us all. Thank you very much.